Hindi nyo alam, the most used word, ang pinaka-gamit na salita ay ang salita selfie. So, kalimitan ginagamit ito sa pagkuha ng video, selfie. So, ang pinapahalagaan ay mga sarili. Kabaligtaran ng paanyaya na inilamanig ni Jesus. Bahagi ito kung saan ay nakitaw natin kahit lang sa mga komersyal. Bilhin mo ito, gaganda ang lalaki. Gamitin mo ito, ang ikaw ay sexy. Nakitaw natin isang buhay na kung saan ay nais na bigyang pansin. Yung kaginawahan ng sarili. Ang kasiyahan ng tao. Ito yung mundong ginagawa. Tutusin ko, hindi lang mo ngayon. Kahit naman yung panahon ni Jesus, nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, nung simula niyang ipahayag na siya ay nakailangan pumunta sa Jerusalem para magdusa, mamatay at muling mabuhay, anong sabi ni Pedro? Huwag ikaw yung tulong ng Diyos. Kaya ano sabi sa kanya ni Jesus? Lumayo ka sa talas. Samantalang nung nakaraang 2 linggo, ang sinabi kay Pedro ay hindi mapapahayag ng mga bagay na ito kundi gawa naman ng mga masarami. Noong nakaraang 2 linggo, ay si Pedro ay pinupuspos ng Diyos. Ngayon linggo ito, ay sinaliban na siya ni Satanas. Kaya tawag sa kanya ni Jesus ay lumayo ka sa akin, Satanas. Bakit? Dahil nais niyang iligtas si Jesus sa tiyak na kapahamakan, sa tiyak na kapatayan. Bahagi yun ang tutusin ko. Yan yung kaisipan ng tao sa daigdig nito. Kaya kung hindi ka nakatala, bakit kakaunti ang sumusunod kay Jesus? Bakit? Kasi yung bagay na nakakatawanan ngayon sa Ebanghelyo sa Mateo ito ay kabaligtaran ng pagpapahalaga sa sarili. Tatlo kung tutusin. Una ay itakwin mo ang iyong sarili. Deny yourself. Isatabi mo ang iyong sarili. Isamantala tutusin ako sa mga pag-iris natin ay yun yung nais natin unang makita. Ano yung para sa akin yan? Yun ang inuunan natin. Yan yung sigaw ng mundo na ginagawa natin. Pero hindi yan yung sigaw ng ating Panginoon Jesucristo. Ang Isaias na magliligtas sa atin. Ang inagis niyang tahakin natin, ang landas, na nagis niyang ating daraanan. Yung landas na kanyang dinaanan. Pagtatakwil ng sarili. Hindi naman ako sa mga tayo ay naman ng Islam na kahirapan natin yung ating sarili. Ngunit tayo nagtatakwil na natin sarili para sa gawa ng pamamahal natin sa iba. Katulad ng isang magulang
Ito yung pagbabalik sa tabi ng mga tao na makita yung kaligayahan na para sa kanilang sarili, ibibigay nila para doon sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito yung bahagi yung ano sa mga tao natin. May mga tao na ibabaw na nais nilang itakwil yung kanilang sarili. Yung isang kaibigan ko ay siya ay dahil sa mahilig sa mga tamis ay pinipigilan niya yung kanyang sarili kasi siya ay magkakasakit kapag siya kain sa matamis. Kasi kapag siya nagkasakit ay mahirapan yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak. So isang bagay na kung saan ay tinatawagan tayo ng Diyos, magtakwil ng sarili para sa dinama, para makamit ng kaligtasan ang iba. Na katulad kay Jesus, dumanas ng kahirapan, pagkamatay, ang muling pagkabuhay, para mabayaran ang pagkakasala ng sangkatauhan. Para ikaw at ako ay matubos sa ating kasalanan. So yun po yung una. Itakwil ang sarili. Isa't tabi ang sarili. Pangalawa, tayo tinatawagan ng Diyos na pasalinan ang Diyos. Ano ba yung pagkakaiba ng pagkatakwil sa sarili? At saka yung pagkapasal ng Diyos? Well, hindi ko lahat ng pagkatakwil sa sarili ay pagkapasal ng Diyos. Ang pagpapasal ng Diyos ay isang bagay na kung saan ay tayo ay binibigyan na higit ng pagkataon na may kanya-kanya tayong kahirapan at nilalakas. Isa o sa mga katanungan ng daigdig ko ay kung paano natin harapin at bigyan ng kasagutan ang katanungan tungkol sa kahirapan. Yan po ay katanungan na tinutugon ng mga Buddhists, Islam, Hindus, at ang mga Kristiyano. Ang sagot natin ay hindi para takasan ang kasalanan. Hindi para takasan ang kahirapan. Ngunit harapin ang dinaranas natin kahirapan. Pasarin mo ang iyong Diyos. Sabi nga ko sa tao, sabi nga paano ang Diyos ko ay asawa ko. Hindi pasarin mo yung asawa ko. Bahagi yung ako sa aking maging pagkakataon. Sabagat, akala ng tao, kapag iniwanan nila yung kanilang Diyos, ay makakatatakas sila sa kanilang mga dinadala sa buhay. Hindi yun. Nandiyan lang yan. Nag-aawa. At kung ito sino, kumisa yung hirap na dinaranas natin, ay yung hirap dahil sa ayaw lang ng masarili. Iniisip pa lang natin na hihirap na tayo. Kaya kung isa natin pinapasalamat ng ating Diyos, na kung bumibigat kasi iniisip natin,
Ang sinasabi ni Jesus, kung na natin isipin, pasalitan natin. At lulusin mo yung pagtanggap ng isang katotohanan na ito yung krus natin na kinakailangan natin pasalit, ay nagbibigay ng daan para ito ay mabigyan ng lunas. Bumaba ko, kung ang krus ninyo ay nahirapan kayong mag-aral, ay pasalitin nyo ang krus, mag-aral kayo. Magsunod kayo ng kilay. At makita ko natin, dito kayo na napakadali ka na. Kung minsan yung isip pa lang natin na nagpapahirap sa atin. Kasi kung minsan hindi pa natin inahawakan ng krus natin, marami na tayo iniisip. Ay kung minsan sa isip pa lamang, dinadala na agad natin yung bigat ng krus na kundusin ay napakadaan lamang. Kaya kung wala po sa atin ni Jesus, pasalin mo ang iyong krus. Pasalin mo ang iyong krus. Kasi krus mo yan. Hindi ko muli ng ibayan. At hindi aaminin ng ibayan. Yan ay krus mo. Na kinakailangan mong dali. Walang ibang magdadala niya kundi ikaw. Ang kinakailangan lamang, harapin mo at pasalin mo yan. At sigurado rin naman, hindi kayo magsisisi. Sa pagkakaroon ng anak ng krus, nung panahon ng Jesus, ang krus ay isang bagay na kinakatakutan. Well, alam mo natin, yung isang form of capital punishment. Kapag ikaw ay nagkasala ng isang kasalanan na humahanto sa kamatay, ikaw ay ipapako sa krus. Yan po yung pamamaraan ng mga Romano. 2,000 years ago. Pero, hindi lang po yan pamamaraan ng tinatawag po natin ng capital punishment. Para po sa paningin ng mga Romano, it is the lowest form of the capital punishment. Pinakamababa. At yun ay binibigay lamang kapag hindi ka Roman citizen. Kapag ikaw ay Roman citizen, ano yung ginagawa ng pamamaraan ng pagkamatay katulad ko ni San Pablo? Si Roman citizen siya. By the sword, pagbubugbog ng ulo, sweet and speedy. Painless ang panahon na yun, tinuturing pa rin natin isa sa mga pero samantalang ng pagkapako sa krus, very painful. Kasi maghihintay ka pa na nila ng oras bago ka mamatay. Nung ngayon panahon na yun, tinuturing ito against human cruelty. Kasi very painful kapag ikaw ay pako sa krus. So isang bagay yung ako sana yung nakita ko natin, pero ano sabi ni Jesus? Take up your cross. Kahit na muli na tinuturing na pinakamasama na simbolo nung kapanahunan ni Jesus, ninais niyang gamitin ito na ito yung magbibigay ng kaligtasan sa sanlibutan. Kaya huwag mo natin kalimutan na ang krus na ito ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Alam mo kanina kapag ako nagbibinisyon ng bahay, isang hindi ko sa kanila ay krus at saka Biblia. Pero yung krus sa ito, kasi yung simbolo ng ating pananampalataya, yan tayo niligtas ng ating Panginoon sa Kristo. Alam niyo kung kahit naman po ng panahon, nang hindi ganito maganda yung ating mga bahay, kahit na mo, simpleng bahay, nilalagay ng krus,
sa harapan. Yung iba pa nga ho, ginagamit ko yung binasbasa ng palaspas, ginagawa ko sa kanilang nilalagay sa bahay. Kasi bakit? Dahil ito ang ating simbolo ng ating pananampalataya. Dito tayo nililigtas na Jesus. At every time pinapaalala sa atin at sa bawat isa sa ating dalhin mo ang iyong krus. Pangatlo, sumunod ka sa akin. Ano yung pagkakaiba ng mga ito dito sa dalawa? Yung dalawa, ang una ay tapuin mo ang iyong sarili. Yung pangalawa ay pasanin mo ang iyong krus. Iba pa yung sumunod ka sa akin? Iba pa yun. Ano yung sumunod ka sa akin? Yung pagbibigay ng misyon ni Jesus para sa iyo. Baka mayroong pinapahayag sa Jesus na maging misyon mo sa buhay. Yun yung sumunod ka sa akin. At yan po yung magiging ipapakita lang sa iyo sa pamamagitan ng iyong pagbibigay. Baka may misyon na ibinibigay sa iyo kung may kapag. Kaya po minsan yung isang pilihan sa akin, hindi ka mamamatay kasi may misyon na pag dapat nakapala sa daigdig na ito, sa gitna ng iyong maramdaman. Ang nakita ko natin, ang usa ay pwede mo na maaaring komisyon ng tao ito ay ipagpasal ng mga katulad niya ng hihirap sa karamdaman. Pero ito po na iniwan ko sa inyo na kung nais talaga natin sumunod kay Jesus, kung nais talaga natin na si Jesus ang aming tinuturing natin Diyos at tagapagligtas, dapat matuloy tayo at patuloy tayo. Hindi lang ito minsan. Itakwil mo ang iyong sarili. Baka may mga bagay na kinakailangan natin itakwil sa ating sarili. Maaari ko siguro bisyo, maaari ko siguro sabi ko natin yung pwedeng kalilitan ginagawa natin pero nakakasakit sa ating kapwa. Pero talaga namin, ano ba yung pwede kong itakwil pa sa ating sarili? Pangalawa, itanong natin sa ating sarili kung paano tayo natutulog sa kanyang pangalawang hamon na pasanin natin ang ating krus. Baka may krus tayo na ayaw natin hawakan. Baka may mga tungkulin na iniakal sa atin na hindi natin pinapansin. Sinasabi ni Jesus, pasanin natin yung ating krus. Pangatlo, pag dinaya natin, baka may misyon na pinapagawa sa atin si Jesus. At maniwala mo, sa ganitong pamamaraan tunay na may papakita natin na si Jesus ang ating Diyos at tagapagligtas. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya ako sa Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Maria de Jesús, pinagpakasakit ng Poncio Pilato, pinapos sa krus na matay, pinatawag sa pinatawag ng iba, ng layat ng araw kung nagulay ng magiging, umakyat sa langit, nalagod sa kanya ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmugulang pa rin ito at kukul sa nagabubuhay at nababatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na sambahang Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na hindi ng mga namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Diyos na mga upang namin ang maluwag ng kaharian sa amin, sa pamagitan ng natin sa Kristo,
Ama, hindi mo ang aming panalangin. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga propeta at mga alagad ng salita ng Diyos sa makabagong mundo, Panginoon, patuloy nawang magningas ng iyong salita sa kanilang mga puso, upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng simbahan at pamahalaan, Panginoon, turuan nawa silang magmasig, magpasya at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa pilit ng kamatayan, at sa lahat na dumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Panginoon, tulungan mo po kami. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumadamay sa mga kapuspalan, Panginoon, maging lakas at inspirasyon kanila sa mga panahon ng kanilang pangingina o pananalangin. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat, Panginoon, tulungan mo kami yakapin ang krus at loobong magpakasakit para sa iyo at sa aming kapwa. Taglay ang pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Ama, tanggapin, tinanggap namin ang kaloob mong kaligtasan sa mga lilan ng